Ma'am Rosie, Ma'am Ofelia, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kami po ay nagpapaabot ng aming condolences sa inyong pumanaw na kamag-anak, no? Ma'am, pakikwento naman po ang huling pagkakataong nakita nyo si Sir Viterbo Fabella. Ayon po doon sa pamangkin ko na doon siya tumulog nung gabing parang February 13, Okay. ay doon natulog sa sa pamangkin ko na bahay. Tapos kinabukasan po, niyaya daw po siya nung si Carling na maghahango sila ng uling. Ang may-ari po ng uling na nag-utos sa kanila ay si Eddie Tagasa. Okay, ma'am. So, nung panahon po na siya ay nagpaalam maghango ng uling, meron siyang kasama. Yun po, Si meron po, Carling. si Carling po. Okay. Pero si Carling na lang ang bumalik at si Viterbo ay Wala hindi na po. na nakita. Opo. Okay. Nung panahon po na yun, ma'am, may nasabi ba si Carling kung ano ang nangyari? Yung una po, wala pa. Habang hindi pa nakuha yung bangkay, walang balita. Kaya Wala po siyang sinasabi. Wala po. At saka yung time na, hindi naman kami naghahanap. Ang alam namin, nandun lang sa kanya. Kasi nung umalis na silang dalawa ay dun papunta sa Bapor-Bapor ang tawag ng lugar na pinuntahan. Apo. Ayun po. So, ibig sabihin, ma'am, nakauwi ng ligtas si Carling, wala siyang pasabi na may na-aksidente, itong si Viterbo, may nangyaring hindi maganda, wala po siyang sinabihan. Kahit Wala kanina po. Wala po. Si Carling ba po ay nakatira sa inyo or nakatira malapit sa inyo? Doon po siya sa Bapor-Bapor na tauhan po siya ni Eddie Tagasa. Okay. So may tatlong karakter po tayo dito, no? Si Eddie Tagasa, ang may-ari kung saan sila naghango ng uling. Si Carling, nakasama ni Viterbo. Tauhan Okay. ni Eddie Tagasa. Yun. Sige po, ma'am. At pagkatapos po ng February 13 or 14, kung saan siya ay huling yung nakita, paano niyo po nalaman ang pagkamatay ni Sir Viterbo? Nabalita na lang po namin, nakita namin sa Facebook, sir, na may nakuhang bangkay doon sa ibaba po ng Hagan, Barangay Mapang yon, na pagitan ng San Rafael Rojas. Okay. Parang sumabit na lang po siya doon sa mababaw. Okay, so nakalutang na po ang kanyang katawan sa isang parang ilog, no, na maliit. Po, ilog, Ah, Bungabong River. At nakuha ng kapulisan ang kanyang Opo, katawan. ang nakakita po doon ay mga taga-barangay Mapang, konsihal ng Mapang at saka mga tanod. Yung nag-post po noon ay yung Katuto page na Barangay Tanod. Okay. Gaano po kalayo itong barangay na to kung saan sila naghango ng uling? Mas siguro mga 5 kilometers, ganun. Malayo na rin po Opo, pala. no? malayo. At itong katawan ng tubig na to ay nakakonekta. Kumbaga kung susundan natin yung ilog, ito ay nakadikit kung saan sila naghango ng uling? Opo, doon talaga dadaan. Doon talaga sa tapat nung hinanguan nila, may ilog po doon. Okay. Naitanong ko po yun, no? Kasi madalas kapag ikaw ay involved sa isang murder case, pagkatapos ng pagkapatay, ang susunod mo atupagin ay ang pag-dispose ng katawan, no? Pagtago ng katawan. Siguro po dito, kung meron tayong murder suspect, ang nangyari pagkatapos niyang patayin si Sir Viterbo, ay pinaagos niya na lang sa ilog. Parang siguro ganun din po. Mga ilang araw po ulit? 28, no? So, 2 linggo. Sa tingin ko po, parang wala pa naman 2 linggo po. Parang, ang sabi po nila, mga 1 week eh. 1 week. Opo. Okay. 14 or 15 nangyari. Tapos na, yung post po, parang 28 na namin na. So, nahanap ang katawan niya 1 week later, tapos noon na-post na lang another week after. Okay. At nakapag-autopsy ba po tayo? Kasi ang katawan ay matagal na sa tubig. Opo, hindi ko nga po alam dahil nagtanong naman po ako doon sa police at saka doon sa center, yung pinagdalhan ng yung doktor. Yung nag-file ako ng death certificate, ay sabi wala pa daw po perma ng doktor kaya hindi pa namin makukuha. Dahil yun, tinanong ko kung anong cause of death. Opo. Ay wala silang masabi kasi hindi daw nila malaman na dahil mabaho na daw at Opo. lobo Opo. na. Medyo nag-agnas na po. Opo, no? agnas na daw po. Opo, kasi para lang sa pagkakaalam ng lahat ng nanonood, no, kapag ang katawan ay nababad sa tubig ng matagal, nagiging mahirap po mag-autopsy dahil una, nako-contaminate ang katawan. Pangalawa, nade-degrade ng mabilis ang laman ng tao pag nasa tubig. Pangatlo, nagbo-bloat ang katawan natin, lumulobo po yan. No? So, kumbaga, mahirap po tayo makakuha ng fingerprints, mahirap po tayo makakuha ng blood stain, mahirap po tayong malaman kung lahat ba ng injury na naandun sa katawan ay injury na natamo bago namatay. Bakit? Kasi posible habang lumulutang ang kanyang katawan sa ilog, siya ay sumasagi sa mga bato. Kaya nagkakaroon ng mga maliliit na Opo. sugat. No? Pero ma'am, ang tanong ko lang, meron ba doon mukhang sugat na nakamamatay? Ibig sabihin nito, may tama ba siya sa likod ng ulo? May tama ba siya sa leeg o sa batok? Meron ba pong ganong klaseng injury, ma'am? Ayon po sa police kasi, wala silang masabi na kahit ano. Wala po silang masabi na kung saan ang mga tama.
Kasi nga daw ang katwiran nila ay yung ano daw po, lobo na at saka kahit nga daw yung laman pag hinawakan ka, Opo, nadikit ano na po, sa ano nila gloves. Tapos ma'am, huli ko na lang natanong, no, may kalaban ba po si Sir Viterbo? Wala po talaga dahil siya po ay PWD. PWD po siya. So, Opo. hindi naman siya, kumbaga, kung PWD ka kasi, lumiliit ang tsansa, no, na ikaw ang nag-umpisa ng away. Anong dahilan kaya o meron ba tayong suspect na maituturo ninyo? Na tingin nyo, siya ang gumawa nito? Ang pagkaalam ko po, yung unang balita nila na noon nga pong araw ng Sabado na yon na yung nanay ko po ay pumunta doon sa tindahan ng anak nung si Eddie Tagasa, yung parang Eddie Tagasa, which is si may-ari. Opo. Okay. Ay biglang dumating daw si Eddie pero hindi niya alam kung lakad or sakay kasi wala naman siya narinig na ugong ng sasakyan. Sa likuran niya na yung asawa ni Eddie nakatayo doon sa may tindahan na sabi niya, pinalo ko si Terbo. Sabi ganon. Pinalo ko si Terbo. Sabi nung asawa daw niya, saan mo naman pinalo? Sabi nung asawa niya, sa puwet. Tapos niyaya na daw yung asawa niya pauwi sa bahay nila. Which is yan po ay tanghali. Sa puwet lang daw? Opo, sa puwet lang daw niya pinalo. At ang dahilan ng unang balita namin na sinabi ni Eddie ay nagalit daw si Eddie kasi ninakaw daw yung radyo. Yung radyo Opo, two-way radio. opo. Kaya daw pumunta doon dahil hindi nga sila nakakasagot sa tawag doon sa kanyang tauhan. Okay. Ay pinuntahan doon. Kaya doon daw siya nagalit. Okay, so meron tayong suspect which is si Eddie Tagasa na nagsabi sa isa pang tao, no, Lalo na may niya. enkwentro silang naganap kay Viterbo na pinalo niya. At secondary, may motibo tayo dahil nagnakaw daw ng two-way Ng radio. radyo. Opo. Okay, ma'am. At nag-investigate na po ang ating kapulisan dito. Tama po. Opo. At sa kanilang pag-iimbestiga, nagsalita na ba po ang pagtataka ko dito is si Carling, yung Opo. kanyang kasama, no? Natanong na ba nila? Kasi kung kasama niya itong si Carling papunta doon, malaki po ang pagkakataon na nakita ni Carling lahat ng pangyayari. Opo. Nagbigay na ba ng statement ngayon si Carling? Kasi nung pag-uwi nila, wala eh. Pero ngayon po, nahanap na ang katawan. Opo, nagbigay po siya ng statement sa mga pulis. Nagbigay na po. Ano po ang sabi ni Carling doon sa kapulisan? Basta sinabi lang po nung pulis sa akin na kasama na tinanong nila kung sino ang pumalo kay Terbo. Ang sagot po ni Carling ay si Kuya Eddie po. Okay. So si Carling na pala ang magpapatunay Ayun na nga itong si Terbo ay pinalo ni Eddie. Ang tanong na lang kasi, kapag pinalo mo ang tao, kahit gamit mo siguro ay bato o kahoy o patpat sa puwet, hindi agad nakamamatay, no? Pero, posible kasi ma'am, pinalo niya sa puwet o sa hita, nawala ng balanse, nahulog sa ilog, patay. Either way ma'am, murder. Diba? Nakapag-file na po ng kaso ang ating PNP? Hindi nga po kasi yun nga po na nung una, nakatatlong balik na po yung pulis sa barangay namin. Opo. Yung pangalawang balik po ng pulis, napuntahan nila yung bahay doon, yung kubo na pinangyarihan. Opo. At habang nandun ang mga pulis, ang sabi po ng mga 30 minutes daw po sila. Ang kasama ng mga pulis doon ay isang konsihal at isang barangay tanod ang kasama nila doon. Tapos nagtanong po habang inimbestigahan nila si Carling, kwento po sa akin ng mga konsihal at tanod at saka ng pulis din, na nagtanong sila kung habang ini-interview nila, biglang tumunog daw itong si radyo. Opo. Ngayon, yung tumunog yung radyo, sabi daw ng pulis, sagutin mo. Sabi mo na yan dahil dyan sa radyo na yan. Nagkanakawan po, di ba? Oo, kaya pinalo si Terbo. Ay, ang sabi daw po sabi ng pulis ay sagutin mo at huwag mong sabihin nandito kami. Ang nagsalita po doon sa radyo, ang kwento nila, pero yung radyo daw, ipina-play na nila yung record doon. Ni-record ng mga pulis eh. Okay po. Ay, ang sabi daw ang nagsalita sa radyo ay yung asawa ni Eddie Tagasa. Okay. So, mukhang may contact itong sila Eddie Tagasa at ang kanyang pamilya dito kay Opo. Carling, no? Opo. Okay. Yan lang talagang tauhan niya doon si Carling lang mag-isa. Ito ang katiwala. O katiwala. Okay. Master Sergeant Chavez, magandang hapon po. Si Attorney Tungol ng Wanted sa radyo po ito. Kayo po ang investigator on case dito at mukhang meron naman na po tayong secondary evidence at ang primary evidence po natin ay ang testigo ng isang Carling, no? Sir, asa na po tayo sa filing ng ating kaso? Kompleto na po. Ang wala na lang po doon sa case folder po na ipo-forward sa Prosecutor. piskalya Okay. ay yung death certificate dahil hinihintay pa po namin na magbigay po yung pamilya dahil hindi naman po kami nakakakuha sir ng directly sa review po. Kaya po hinihintay po namin na bigyan kami. Okay. Pero ready na po yung mga dokumento po nito sir. So, ang case file po natin, investigador, kumpleto na. Yung fact of death na lang, kailangan natin idikit yung death certificate. Okay. Yes po. Opo. Ma'am, nakakuha na ba po kayo ng death certificate? Yung death certificate po ay may pinasa sa akin yung pamangkin namin, yung anak ng kapatid nila na
na resibo. Ang nakadate po doon ay 17 ginawa, tapos 27 ang release kasi late register daw po, kaya 10 days ang binigay na So, palugit. March 27 po Opo. ilalabas ang death certificate. Pinuntahan ko po 26 sa center kasi sa center pa ho yung ginawa. Ang sabi po ng taga-center ay nakuha na ni Bito. Nakuha na daw sa kanila. Naku yun, ma'am. Yung Ano kuya yun? nila, yung Okay, kuya. kasama doon. Okay po. Nakuha na daw po. Ayun pala, ang ginawa nila, siyempre i-register sa munisipyo. Apo. Dinala sa munisipyo. Sabi ko, akala ko naman, dinala na ng si Kuya Bito. Pero sabi naman ng anak ni Kuya Bito ay nandun daw kay tatay niya. Para makatulong na rin tayo kay Master Sergeant Chavez, baka pwede nilang puntahan itong si Vito, hingiin yung kopya ng death certificate para po dumiretso na tayo ng piskalya. Pero si Bito po ay nasa Romblon. Doon po ang bahay kasi noon. Yun nga po ay yun lang ang hinihintay para makapag-file ng complaint. Cooperative naman itong si Vito, ma'am. Kumbaga, hindi naman siya pipigil pag hiningi natin ang kanyang Opo, dahil siya talaga yung balak mag-file ng reklamo. Okay. 3 weeks na po siya doon sa Bungabong. Hindi na po napapile dahil Okay. walang abot daw kaming testigo. Sir Chavez, meron na po tayong testigo, no? Galing doon kay Carling. Bali si Carling po, na-interview na po namin si Carlito Dalida. Kaya lang po sir, hindi pa po namin siya nakukunan ng talaysay mismo na affidavit dahil nung pinuntahan po namin uli siya doon para kunan ng affidavit, hindi po namin siya natagpuan sa bahay. Okay. Ang request po nung kapatid po nung si Viterbo, maipile na po yung kaso bago siya bumalik ng Romblon. Nirete naman po namin yung case folder sir. Tapos ang usapan po namin ni Sir Vito at saka nung kapatid po niya na taga-Occidental na limutan ko, ang pangalan po ay si Sir Daniel Pabella. Daniel Ay Padilla. pupunta po siya sa station po nung March 18 para isama ko na din po siya sa pagpapile po nung kaso. Kaya lang po nung March 18 ng umaga, hinihintay ko po sila ay hindi po dumadating. Tinawagan ko po. Ang sabi po ni Sir Daniel ay kung pwede daw po i-hold muna po yung file dahil may natanggap na yata po silang advice Opo. galing sa kamag-anak sa Manila na wag munang ipapile po yung kaso. Investigator, no, ako kahit papano naintindihan ko kayo kasi kung mag-file tayo ng kaso tas mamaya ay malaglag lang dahil kulang ang ating ebidensya, mas mahihirapan tayo, di ba? Kasi every time na madidismissan tayo ng kaso, oras, pati syempre yung piskal, sasabihin niya na mahina talaga yung kaso, so wala tayong mapupuntahan. Siguro, makipagtulungan na lang tayo, Master Sergeant Chavez, pati kayo, ang aming opisina. So bali ang kailangan natin gawin, unang-una, kumuha ng sworn statement ni Carling in the form ng isang affidavit, no, na kasama sa case file. Tapos pangalawa is makuha yung death certificate nung kay Vito. Pagka magawa siguro natin yun, wala na sigurong magpipigil na tayo mag-file ng kaso sa piskalya, no, sir? Opo. Okay. Ma'am, ganito gagawin natin. Yung team po namin, tutulong pong kunin itong mga kulang na dokumento. Papaliwanag ko lang po, no, hindi naman po sa sinasabi kong okay lang sa akin na mabagal ang filing ng kaso. Pero ang aking polisiya po kasi bilang abogado, every time po magfa-file tayo ng kaso, gusto ko yun ang pinakamagandang kaso na pwede ko i-file. Bakit? Kasi masakit sa pakiramdam ng isang namatayan ng kamag-anak madismisan. Ayoko pong pagdaanan nyo yun, ma'am. Makita nyo na alam nyo naman na siya ang pumatay. Pero dahil kulang ka ng dokumento nung ikaw ay nagpasa ng papel na dismissan ng kaso, at dahil na-dismiss, hindi na natin mahabol yung hustisya. Pero again, tulad nga ng sabi ko, ayoko nang mabagal din. So ang gagawin natin, ma'am, tutulong po kami para kunin itong mga dokumentong. Tayo makikipag-coordinate, no, para mahanap po natin itong si Carling at makunan ng kanyang affidavit. Sir Christian Chavez, Sergeant, ano pong injury ang tingin yung cause of death dito kay Viterbo Fabella? Bali, hindi po namin makakonsap. Dahil yung katawan po, sir, nung natagpuan sa Barangay Mapang po, low po na po, nasa stage of low position na po, may mga, puod na. May injury po kaya sa ulo or sa, na natagpuan ninyo? Ulo, batok, spine, likod? Meron po kaya kayo nakitang mga, injury dito? Sa katawan po, dinignan na po namin, binaligtad na po namin yung katawan. Wala naman po kaming nakitang Okay. Injury. Pero sa ibang parte po, dahil may mga uod na po, hindi po namin Hindi nyo masabi alam kung andun na ba yun bago siya namatay. Di ba? Yun yung Yes, cause of death. Okay, sige. So, magiging importante talaga ang testigo ni Carling para masabi natin kung sino at kung paano pinatay itong si Viterbo Fabella. Sige, Master Sergeant, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyong opisina, no, para malaman namin
kung paano kayo makakatulong makuha itong location ni Carling at yung death certificate ni Viterbo para ma-file na natin yung kaso. Okay, sir? Opo, thank you po, Okay. Atty. Thank you. Thank you, Sergeant Chavez. Ma'am, ganun po ating gagawin. No? Papalakad po kami ng ating reporters para po makuha yung mga kailangan nating dokumento. Diretso po tayo ng filing, ma'am. Opo, sir. Para po magdesisyon ng piskalya, lumabas ang warrant of arrest, makulong na ang suspect natin. Yung sa security nyo, ma'am, kami po ay makikipag-ugnayan sa Chief of Police na lang ng Bungabong, Oriental Mindoro, para po mabigyan ng ronda doon malapit sa inyo. No? Hindi po namin minamaliit ang posibleng threat na meron po sa inyo. Kaya kami rin po ay tutulong, masecure po kayo, ma'am. Thank you po, Yes, ma'am. Attorney. Thank you. Salamat po, Attorney. Thank you, Ng ma'am. marami.